Si Police Colonel Romulo Albacea, ang amin pong Provincial Director sa Quezon, ay atin munang kausapin tungkol sa mga development na yan. Colonel, magandang gabi po sa inyo, si Henry Uriere. Magandang gabi, Kuya Henry, at sa lahat ng tagapakinig ng iyong programa. Apo, congratulations. Yung mga nanloob doon sa convenience store sa San Juan, tama ano? Hindi umubra sa mga Police Quezon, lalo dyan sa Chaong, San Antonio area, tama ano? Yes, Kuya Henry. Alam niyo po, dahil sa sunod-sunod na pangyayari ng mga uldapan ng mga Alphamart, pinili natin na pinaghandaan talaga natin ito, Kuya Henry. Kaya during that time na nang hold up sila sa bahagi po ng San Juan, Batangas, ay nakaprepare. Prepare yung tropa natin dito sa lalawigan ng Quezon. At ito bang bagay na ito, although may mga checkpoint naman na kayong inilatag, magdadagdag pa kayo ng checkpoint, police visibility, lalo na ngayong may mga ganyang pangyayari? Yes, Kuya Henry. Actually, maximum deployment tayo and lahat ng mga convenient store binabantayan natin. At alam naman natin dahil siyempre, may mga 24 hours kasi ng mga convenience store like yung 7-Eleven, some of the Alphamart. Kaya tayo talagang binabantayan natin ito. At from time to time, nagde-deploy tayo ng mga intel personnel natin dyan sa mga establishment na yan. Oy, maganda yun ha, yung mga convenience store na halos pagkakaisang kilometro ay meron. Maganda yun kasi yun ho ang takbuhan lalo ng ating mga kababayang sa kanilang mga immediate po na bilihin. So ito, pababantayan na ninyo ito at pinamamanman na ninyo ito 24/7. Yes, Kuya Henry. Alam niyo po, kahit medyo mahirap, medyo mabigat on the part ng PNP dahil alam niyo naman po, limited ng ating personnel. But sinisiguro natin na mabantayan natin ito. Katulad nga po nung nangyaring inkwentro, so talagang pagka-report na may na-hold up sa bahagi ng San Juan, Batangas, naglatag kaagad tayo ng mga checkpoint dito sa ating lalawigan. And inkwentro natin dito sa bahagi ng Barangay San Agustin sa Chaong at umabot ng Barangay Puri ng San Antonio, Quezon. At hindi sila nakaligtas. At but aside from that, Colonel, sunod-sunod din yung mga huling malalaki natin sa droga. Mayroon pang nung isang araw, pinalutang sa dagat pero naamoy din ng inyong mga tauhan. Yes, kaya Henry, yung may sinusubaybayan pa rin tayo na mga dinadaong dito sa atin na mga cocaine. And part ka ng programa ng ating minamahal na Governor Dr. Angelina Yalenta na binigyan niya ng mga insentibo yung ating mga fisher folks. Upang sa ganun, kapag may mga nagdadaong ng mga illegal na kontrabando, i-report po kagad sa ating kapulisan. At ngayon, kasi nga ay marami tayong mga pasyalan dyan sa Quezon, kaya rin namin na kayo natawagan. Maraming mga puntahan dyan, masasarap maglakbay dyan, lalo sa ating mga beach resorts dyan. Yung seguridad para sa kanila pong paglalakbay, sa kanilang pagpamamalagi sa Quezon, nakatitiyak naman, Colonel, na you're on top of the situation. Yes, Kuya Henry. Tayo naman, sabi nga, kahit mahal po ang crudo ngayon, nagsagawa po tayo ng isang proyekto natin, itong mga pulis natin na nakabike. Upang sa ganun, magamit pa rin natin itong ating mga pulis sa pagrurunda, pagpapatrolya, especially itong mga tourist destination natin. Alam mo, meron tayong mga tourist destination din dito sa ating lalawigan. Maganda ang beach resort natin dito. Nandito yung Villa Escudero, nandito yung Kamay ni Jesus na laging dinadayo ng ating mga kababayan. At yan may mga bantayan, may mga para doon sa mga magpupunta, walang dapat ipangamba. Yes, may mga nakadeploy po tayong police and at the same time, nagtatulong na rin po ng atin pong LGU, ng mga barangay official. So yung mga force multiplier natin para makadagdag din sa puwersa ng kapulisan. Pati mga highway natin, bantay sarado sa mga masasamang loob. Yes, Kuya Henry. Yung mga mobile natin nakadeploy yan sa ating in case na kailangan ng assistance ng ating mga biyahero. Alam niyo po, nagitaan po kasi yung lalawigan ng Quezon, yung po mga nagbabiyahe coming from the Mindanao, Visayas, and Manila going to Bicol. Yun, kaya tayo, may mga mobile tayo nakadeploy sa ating mga national highway. Nabanggit niyo pala yung mga motorista sa pagtaas po ng gasolina, may mga tumatarget din sa mga gasolinahan at
saka of course sa ating mga commuters, sa mga lalo yung mga pampublikong sasakyan, ano po naman ang inyong mga ginagawang measures para doon? So tayo naman ko Henry, no? Sabi ko nga kanina, tayo na ang deployment po ng personnel natin talagang minamaximize natin, may Opo. maximum deployment of our personnel, and we are all still focusing yan sa mga convenience store, financial establishment, and lahat po ng pwedeng pag-interesan dahil sa hirap ng buhay ngayon, yung mga gasolinahan natin. So diyan na natin pinapatambay yung mga mobile natin, lalo na yung along National Highway, upang sa ganun masiguro talaga natin na especially yung mga pumapasyal po sa lalawigan ng Quezon ay ligtas. Alright. Colonel, ang inyo po uling mensahe, assurance sa ating mga kababayan at sa mga gusto pong magyaot pa rito sa lalawigan ng Quezon. So una, maraming salamat Kuya Henry sa pagbibigay ng pagkakataon, at ako po bilang Provincial Director ng Quezon ay nakakasiguro po ang ating mga kababayan na papasyal po dito, and sabi ko nga hindi natin ito magagawa without the support ng community. So tayo tulong-tulong po tayo upang sa ganun maproteksyonan natin at mapangalagaan ang ating pong lalawigan. Muli po, magandang hapon at maraming salamat. Alright. Si Colonel, salamat ng marami po sa inyo. Mabuhay kayo. Si Police Colonel Romulo Albacea, ang amin pong Provincial Police Director sa lalawigan ng Quezon.